Ngayong pumanaw na si Pope Francis, paano nga ba pipiliin ang susunod na Santo Papa ng Simbahang Katolika? Okay, sure ko lang guys, someone asked. Let's talk about history. Paano nga ba nagsimula ang sistema ng pagkakaroon ng Pope? Let me explain something. Ang Santo Papa ay tinaguri ang head ng buong Roman Catholic Church. Ito rin ang Bishop ng Rome. Ang word na Pope ay nangangahulugang Father sa Greek. Tinatawag din bilang Supreme Pontiff ang Pope. Ang pagkakaroon ng Santo Papa ay pinaniniwalaang nagsimula around 1st century AD. At ang kauna-unahang Santo Papa ay si Saint Peter, isa sa 12 disciples ni Jesus. Ayon sa mga pag-aaral, si Jesus ang nag-appoint kay Saint Peter bilang kauna-unahang Santo Papa hango mula sa sinabi ni Jesus sa Matthew 16 verse 18. Matapos ang 34 years na serbisyo ni Saint Peter, pinalitan siya ni Pope Linus. Napapalitan lang ang Santo Papa kapag nag-resign ito or namatay. Kapag wala pang umupo sa posisyong ito, tinatawag itong interregnum. Samantala, ang pagpipili ng bagong Pope ay tinatawag na Papal Conclave. Conclave meaning with the key. Although hindi klaro ang history patungkol dito, pero ayon sa mga pag-aaral, noon, ang pagpipili ng susunod na papa ay ginagawa sa pamamagitan ng pag-appoint. Pero sa kasalukuyan, since 1492, ginagawa ang pagpipili ng bagong pope sa Sistine Chapel sa Rome. Lahat ng cardinal under the age of 80 ay tinatawag para magtipon-tipon para sa isang pagboboto. Mayroong mahigit 250 na cardinals sa buong mundo, pero mahigit 100 lamang dito ang maaaring bumoto at dapat below 80 years old sila. Walang sino man ang maaaring pumasok sa chapel na ito maliban sa mga cardinals. Sino nga ba ang maaaring susunod kay Pope Francis? Well, actually, kahit sinong lalaking bininyagang Katoliko ang maaaring maging Pope. Pero ever since, mga cardinals ang nagiging candidate. Paano ba ito ginagawa? Ganito yan. Magsisimula ito sa isang misa. Pagkatapos dito, papasok ang mahigit 100 cardinal sa Sistine Chapel at ikakandado sila doon hanggang sa makapili ng bagong papa. Manunumpa sila na gagawing sekreto ang botohan. Afterwards, ang mga katagang extra omnes na ang ibig sabihin ay everyone out ay bibigkasin na senyales na magsisimula na ang pagboboto. Isusulat ng mga cardinal electors ang napili nilang kandidato sa papel na may nakalagay na katagang ito. Ang pagboboto ay kinukuha 4 na beses sa isang araw hanggang sa makapili ng pope. Para manalo ang isang kandidato, kailangang 2/3 or mahigit 60% ng lahat ng cardinal electors ay bumoto dito. Once all of the ballots are casted, it will be read out loud. Pag may napili na, tatawagin sa harapan ang napiling Santo Papa at tatanungin kung tatanggapin niya ba ang desisyon. If yes, pipili ito ng papal name. Susunugin lahat ng balota sa isang chimney. Gagamit sila ng kemikal para sa kulay ng usok na ibubuga ng chimney. Kapag itim, ibig sabihin wala pang napipili at kailangan nila mag-deliberate ulit. Kapag puti naman, mayroon ng bagong Santo Papa. In history, ang pinakamatagal na papal conclave or pagpili ng bagong Santo Papa ay tumagal ng halos 3 years noong 13th century. Pagkatapos makapili, ang senior cardinal ang mag-a-announce sa balkonahe ng St. Peter's Basilica. Ang mga katagang ito ang bibigkasin. Habemus Papam. Ito ay nangangahulugang we have a pope. Sa kasalukuyan, around 138 na mga cardinals ang magtitipon-tipon 15 to 20 days matapos ang pagpanaw ni Pope Francis. Yun lang. Bye!